Isang magandang umaga po ulit sa lahat. Good morning. Okay, praise the Lord for the celebration of the Lord's Supper, the first Sunday of July. And praise the Lord na nandito na kami, nakabalik muli at kasama sa pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Ating pag-usapan at ang mensahe ngayon ay tungkol sa church. At ito ay series or serye ng mga mensahe to talk about the mission of the church and especially ang emphasis about evangelism and discipleship. So the title ng message natin ngayong umaga ay ang message na nagsasabi, Church should worship God and fulfill the mission. Ang church or ecclesia ay magsasamba lamang sa Panginoong Diyos at ito ang paggawa, pagtutupad sa misyon na meron sa ecclesia or church. Church or simbahan or sambahan or ecclesia ang terminolohiya na nagagamit sa New Testament. There may be some questions na nasabi at nabuo ng mga tao sa pag-isip tungkol sa ecclesia. Meron ding mga sari-saring ideas at sari-saring mga opinion tungkol sa church. At marahil nakikita natin, napanood, narinig ang mga ganitong bagay sa nagdaang mga araw o linggo or hindi lang ito bago at marami pang panahon na ang church ay associated or nagkaroon ng pag-ugnay sa mga tao sa sambahan or mga personalidad na mga kilala or sikat sa church, associated at naugnay ang ecclesia or ang church tungkol dito. At dahil niyan, sari-saring opinion at sari-sari nang napag-usapan tungkol sa church. Also, hindi lang sa mga personalidad o sa mga tao o mga taong sambahan na kilala na nauugnay sa sambahan, kung hindi pati ang church na bahagi, na bahiran, nagkaroon ng involvement tungkol sa mga bagay outside sa church. At maraming napag-usapan, ano ba talaga ang church sa mundo? What the church all about in the society? Ano ba ang alam? Anong pakialam ng church sa mga pangyayari sa mundo? So the question na nabuo, what should be the church in the world as what the Holy Scripture or the Bible is presenting about the church that should be? Ano ba talaga ang ecclesia sa mundo habang ang church ay nasa mundo? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan or the Bible as presented na pinakita tungkol sa church or ecclesia at magiging ibig sabihin ng church na nasa mundo? Ang sagot, ito. The church in dealing with the world, ang ecclesia na hinaharap ang mundo habang nandito sa mundo, hinaharap ang mga problema, mga issue sa mundo or sa bayan at mga tao, the church, pakinggan mo ito, the church should always be for the glorification of God in order to advance or proclaim the gospel, the Lord Jesus Christ. Ulitin ko, ang church or ecclesia na hinaharap ang mundo na ito, na may mga problema at sari-saring mga issue na nasa mundo, ang ecclesia or church, walang ibang ginagawa dapat kung hindi pagbibigay papuri, pagluwalhati sa Panginoong Diyos upang ipasulong or ipapahayag ang Ebanghelyo or the gospel or the Lord Jesus Christ. Wala nang iba.
the main business of the church, the main business, ang pinakatrabaho at ang pinaka-function ng church sa mundo ay ang pagparangal sa Panginoong Hesus. Ito ang pagsamba sa Panginoon at pagtutupad o tuparin ang misyon ng church. The mission na sinabi ng Panginoong Hesus in Matthew 28:18-20, that is to bring the gospel to the world, to evangelize the world, to bring the Lord Jesus Christ. Dadalhin ang Panginoong Hesus sa mga tao. Bautismuhan sila, tuturuan sila sa salita ng Diyos upang susunod sila sa alituntunin, sa utos, sa salita ng Diyos. At sabi ng Panginoong Hesus in Matthew 28:18-20, at ako iyong or inyong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Church or ecclesia, the Greek word in the New Testament. Kung babasahin mo sa New Testament, sa aking pagsaliksik sa New Testament, there are more than 100 scripture passages na nagsasabi at nagtutukoy tungkol sa ecclesia or church in the New Testament. Ngunit sa akin ding pag-aaral sa theology concerning church or ecclesiology, although ang salita ay nasa New Testament, pero ang pahiwatig with the lens of the study of the church, nag-uumpisa na ito sa Old Testament pa lang. Mayroon ng banggit at mayroon ng tinutukoy tungkol dito sa mga tao at mga anak ng Diyos from the Old Testament. So all throughout with the lens of the church in the study tungkol sa ecclesia sa New Testament, buong Bible nagsasabi nito. Pero sa New Testament, ang unang pagkakataon na binanggit ang eklesiya ay sa Matthew 16 verse 18. Ano itong Matthew 16 verse 18? Ito ang sinabi dito. Jesus Christ said this, I tell you, Peter, sasabihin ko sa iyo, Pedro, on this rock, sa batong ito, I will build my church. I will build my ecclesia, and the gates of Hades cannot prevail or overcome and even go over sa ecclesia na ito. At ang pinakahuli na nabanggit sa New Testament ay nasa Book of Revelation, ang huling libro sa New Testament o sa entire Bible, Revelation chapter 1 and Revelation chapter 2. Na wala na akong panahon na isa-isahin ko pa itong 100 verses in the New Testament and even all throughout the Bible, pero ito ang nagawa kong summary in reading all throughout the scripture about the church, tungkol sa church na nandito sa mundo. Sa pagbabasa at ikolom-kolom mo itong lahat na ito, at sa lahat ng combination ng pag-aaral sa translation ng Old and the New Testament, from Hebrew to Greek and Aramaic, the following tenets. Ano itong tenets? Ang tenets ay tinatawag na foundational principle or sa Tagalog, saligan. Kaya mayroon tinatawag tayo sa Pilipinas, saligang batas. Ibig sabihin, this is the foundation, ang doktrina, ang pundasyon, ang pinakaugat at ang pinakailalim tungkol sa church or the ecclesia in the world. Binanggit na ito at ito ang mga tenets na naobserbahan ko. Number 1 tenet or number 1 principle or saligan or doktrina about the church or ecclesia. Listen, number 1. Jesus Christ is the only name presented for, in, and about the church. Sa lahat ng verses na yon in the New Testament, from that Matthew chapter 16, sinabi ni Jesus Christ, up to the book of Revelation, walang ibang pangalan na binanggit
dito kung hindi ang pangalan lamang ni Jesus Christ? In other words, not even the name of the apostles, not even the name of the Apostle Paul, hindi pangalan ng kahit nino nandoon sa loob ng eklesiya sa church na yon. Only ang Panginoong Jesus na siya doong napako sa krus, na ilibing at nabuhay muli and ascended into heaven and now sitting at the right hand of God, the Father Almighty in heaven. For example, in Matthew 16 verse 18, sabi niya, I will build my church. Jesus Christ nagsasabi doon na siya ang builder. Ano yung builder sa Tagalog? Karpintero. Siya ang may likha, siya ang nagunlad, at siya ang nagpundar ng eklesiya na yun. And the gates of hell cannot prevail against the church of the Lord Jesus Christ. Kasi siya ang may gawa at may likha. He built this. Builder, si the Lord Jesus Christ. Construction. In Ephesians chapter 2, you can read, not only that He is the builder of the church, but He is also the foundation. Bakit siya ang foundation? Kasi tinawag siya na cornerstone. Ano yung cornerstone? Sa inyo na alam-alam ang pag-build ng building, mayroong kailangang batong panulok sa building na yan, kung saan maitatag ang matatag na haligi ng building na yan. And Jesus said, I am that foundation and He is the cornerstone. At hindi basta-basta ang paglagay sa sarili niya doon, kung hindi binigay niya ang kanyang sarili, namatay siya sa cross, at nagkaroon ng buhay ng Panginoong Yesus kasi binigay niya lahat, siya ay namatay para sa eklesiya. And so in Colossians chapter 1 verse 18, siya ay tinawag na ng Panginoong Diyos, the head of the church. He is the supreme, the supremo, pinakamataas na nilagay, Ephesians chapter 1, in the church. And not only that, as we look at the church, kung titingnan mo ang church, maraming bahagi-bahagi ang church, maraming branches ang pag-aaral sa eklesiya, but it is Jesus Christ, si Jesu Kristo lamang ang nag-join, nagkompleto, nag-connect sa lahat na ito. He joined every structure of the church, Ephesians chapter 2 verse 21. Kaya walang ibang pangalan na binabanggit at sinasabi at pinipresenta at pinipreach only the Lord Jesus Christ in the church. That is why the church, it is ecclesia of the Lord Jesus Christ. The church of the Lord Jesus Christ, He is the builder, the foundation, the cornerstone, the head, the supreme, and He joined together all the structures upang maging matatag ang ecclesia, and the gates of hell, ang kalaban at an evil one cannot do anything and even disturb the church. Amen? Ang unang saligan, foundation of the church, the doctrine, it is established in the Lord Jesus Christ. No other name. Number 2, saligan. Parang saligang batas, constitution, or the doctrine of the church. The church, number 2, are the people called by God from darkness. Mga tao na tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, sa kasalanan. Ngayon, nandito na sila sa liwanag, Jesus Christ, at namumuhay sila sa liwanag in the Lord Jesus Christ. At ito ay kanyang ginawang grupo. They are together, joined. Kaya mayroong church na tinawag din na building or lokasyon kung saan nagtipon-tipon ng mga tao at mga anak ng Diyos. At dito sa church na ito, wala tayong ibang pangalang sinasamba kung hindi ang Panginoong Jesus. Number 2, doctrine or saligan of the church, ang church ay mga tao na naniniwala
tinanggap si Jesus Christ as the only Son of God at wala nang ibang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas, siya ang ulo ng church, siya ang Panginoon at wala nang ibang Panginoon. Ito yung mga tao nag-celebrate of the Holy Communion in remembrance of the Lord Jesus Christ. Bakit? Dahil sila ay baptized na, dahil sila ngayon ay devoted in the study of God's Word, because this is the command of the Lord Jesus Christ to teach them the Word of God upang susundin at i-follow ang salita ng Diyos. At dito nagsasamba, giving all the praises, the glory, thanksgiving, and offering, and even tithes to our Lord Jesus Christ. Everything here in honor, in worship, in giving praise to our Lord Jesus Christ. Kung ang pagsamba, ang pag-usapan nagmula ito sa Old Testament pa, prescribed and described by God Himself, at itong pagsamba at mga alay at offering nila noon, ito ang pagtanaw forward or looking forward for the offering of the Lord Jesus Christ on the cross about Himself. Kaya sa ating panahon ngayon, after the New Testament, ang ating pagsamba ay pagbalik-tanaw. In the Old Testament ay tinatanaw pa lang nila. Kaya they worship God, they bring offering, and they give tithes kasi tinatanaw nila ang pagdating ng Panginoong Jesus. Pero sa atin ngayon, dumating na si Jesus Christ, and that's what we are celebrating. Kaya lahat ng ginagawa in celebration of the Lord's Supper, our praises, our singing, ang ating mga alay and offering and tithes ay pagbalik-tanaw pa sa salamat sa ating Panginoong Jesus. Ito ang ginagawa ng mga tao in the church. So when we talk about the church, we are talking, ang pinag-usapan natin dito, ang church ay ang mga tao na tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sabihin mo, ikaw ang church. Kalabitin mo, baka tulog yung church na yan. At sabihin mo rin sa kaliwa o sino yung nagsabi sa iyo, ikaw din ang church. Tayo sama-sama. Amen. Kaya nandito tayo sa tinatawag nating lugar, church, dahil dito tayo nagsasamba, sama-sama, sabay-sabay, corporate worship. Number one, church doctrine, there's no other name but the Lord Jesus Christ, ang tinataas. Number two, the church is about people na nanggagaling sa kadiliman at kasalanan, ngayon nandito na sa liwanag ng Panginoong Jesus. Number three, saligan or doctrine of the church, the foundational principle of the church. Number three is this, the main concern activity. Wala nang ibang aktibidad, wala nang ibang ginagawa, wala nang ibang tinutuunan ng atensyon, kasama ang budget, kasama ang lahat ng mga activities nandito, kundi sa pagtupad sa misyon na sinabi ni Jesus Christ in Matthew 28:18-20. Paulit-ulit sinasabi natin yan, Matthew 28:18-20, mula sa pag-umpisa sa pagsamba kanina. Ano itong misyon ng church? Ano po ang mission? The mission of the church, as Jesus said in Matthew 28, verse 19, go and make disciples of all nations. Humayo kayo, tumayo tayo at maglakad-lakad tayo, papunta doon sa lahat ng lugar at gagawin ng mga tao ng mga disciples ni Jesus Christ. That is the mission of the church. Kaya sabi ko kanina, lahat ng activities na gagawa ng church ay sa pagtupad sa misyon na sinabi ni Jesus Christ in Matthew 28. Lahat ng ating ginagawa sa church, pati ang ating gastos, pati ang ating expenses and everything, all for the fulfillment of that mission. To baptize people in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Take note, the baptism
it is not in the name of the church. Ang bautismo ay hindi sa pangalan ng church or sa pangalan ng Christianity. No. The baptism, it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity. Pagkatapos ng baptism na yan, tuloy pa ang pagtuturo. Ibig sabihin, hindi tapos doon sa bautismo. Kailangan mo, ikaw at ako, na tayo'y pupunta sa church o maten ng Bible study at magkaroon ng sariling pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo, nagkaroon tayo ng Bible study at nagkakaroon tayo ng pagpakinig sa salita ng Diyos because this is part of the teaching of God's Word. Kasi dito tayo lalago, dito tayo will grow and will experience more of God in His Word. Kaya sabi niya, habang ginagawa niyo yan, na kayo ay pumunta and making people my disciples and baptizing them and teaching them, Jesus said, I am with you always to the very end of the day. Kapatid, pakinggan mo ito. Take note of this. Take note. When we say take note, pwede mong isulat o itatak sa isipan at damdamin. Take note. Number 1, worship of God in the church, it's the inner, internal, sa loob na gawain ng church. Okay? Ang pagsamba, kasama na ang panalangin, kasama na ang Bible study, lahat yan, paglilingkod at pagsasamba sa Diyos, nasa loob ng eklesiya, sa church yan. Inside. Sa loob. Ang sa labas na ginagawa ng church ay ang pagtupad sa sinabi ni Jesus, go! Bakit niya sinabi go? Hindi ito apelyido. Go. Ito ang action word na pagkatapos mong naupo at nakinig sa salita ng Diyos at pagsamba, tayo'y tumayo, humayo tayo at kumalat sa buong mundo o saan tayo pupunta. And whenever we go, that is the church is scattered because ikaw ang church. Ako, tayo, mga tao ang church. So wherever we go in the world, wherever we go in the country, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, ikaw ang church. At ang mission natin at ang gagawin natin outside of the church perimeter is to evangelize. Is to evangelize. Narinig niyo evangelize? May kasama pang ring yun. Evangelize. Sabihin mo, evangelize. Ano yung evangelize? Ito yung sinabi, you will be my witnesses, as Jesus said in Acts 1:8. Hindi ito sa kapangyarihan mo, hindi ito sa lakas mo, sasabihin mo, wala man ako, hindi man ako nakapag-aral sa Bible, hindi naman ako magkaroon ng kaalaman tungkol sa kahit anong bagay. Kung hindi, ang buhay mo mismo, sa simpleng panalangin mo tungkol sa iba, nararamdaman nila, nakikita nila ang buhay mo, magkaroon sila ng kaibahan na pagtanaw sa buhay mo bilang anak ng Diyos kumpara sa mga tao sa mundo na hindi anak ng Diyos. They will see the difference of your life. Hindi yun basta sinasabi lang eh. Nararamdaman nila yon. Ang presensya mo pa lang, nararamdaman nila ngayon na nandyan ang Holy Spirit sa buhay mo at kasama mo. With the words and the wisdom of the Apostle Paul in the book of Romans, ito ang mga tao na naniniwala at tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior at nabaptize sila. The words of the Apostle Paul, ang sinabi niya dito ay transform. Ano yan transform? Na bago. Change ang buhay. Mula sa mundo at kasalanan, ngayon, nararamdaman at nakikita ng mga tao sa mundo na siya ay bago. May pagbabago sa isip, may pagbabago sa wika, at may pagbabago sa ginagawa, at may pagbabago na ngayon sa kanyang paglilingkod sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, kapatid,
Hindi mo na kailangan sabihin pa na kailangan ko munang mag-aral bago ako mag-evangelize. Hindi mo na kailangan. Nandyan na ang banal na Espiritu sa pamagitan ng iyong gawa at sa pamagitan ng iyong presensya at sa pagpangusap ng matuwid at mabuti, nararamdaman ng mga tao yon. At mahahawa sila at magtanong sila, bakit ka kakaiba? At pag magtanong na sila, yan na ang sasabihin mo, dahil ito sa Panginoong Diyos na nandito sa buhay ko, si Jesus Christ. Yun na ang iyong pag-evangelize. Mahirap ba yun gawin? Kaya sa prayer meeting, nung nakaraang linggo, sabi namin, sa simpleng nakita mo kahit sinong tao dyan, kakilala mo man o hindi, at nararamdaman mo kasi meron talagang Holy Spirit na kikilos sa iyo. Nararamdaman mo yung tao na ito parang nangailangan ng prayer. Simple lang sabihin mo, Brad, sis, pwede ba kitang ipag-pray ngayon? Pag sabihin niyang, sige po, then that's an opportunity. Pag ayaw, huwag mamilit. Dahil sa simpleng panalangin, kumikilos ang banal na Espiritu sa kanya at sa pamagitan ng inyong pagpipray. Hindi mo na kailangan mag-preach at magkaroon pa ng verses. Magkaroon ka ng verses at preaching na yan kung sila'y magtatanong na sa iyo. Amen ba? Kapatid, transformation, ang pagbabago, posible lamang mangyari in the Lord Jesus Christ. Ulitin ko yun. Ang pagbabago na ninanais natin na mangyari sa buhay ng tao, ang pagbabago na ninanais natin mangyayari sa bawat pamilya, ang pagbabago na maging mabait ang mga kabataan sabang sila'y nag-aaral sa kanilang paglalaki at sa kanilang paglilingkod sa trabaho. Ang pagbabago sa bansa at pagbabago sa kahit kanino, mangyayari lamang yun kung si Jesus Christ na ang Panginoon sa kanilang buhay. At ito ang misyon ng church sa society, sa lipunan. To bring the Lord Jesus Christ, to bring the gospel to everyone. Yun lang ang susi sa pagbabago. Paulit-ulit yan sinasabi ko noon, marcha-marcha ako sa kalye, magbago, itakwil ang katiwalian, ibagsak. Sinong ibagsak? Ang pagbabago pala ay mangyayari sa mundo at sa tao na yan kahit sino. When the church humayo tayo at sasabihin sa mga tao si Jesus Christ, ang pagbabago mangyayari if Jesus is their Lord and Savior. Amen? Number 4, saligan or tenets or the foundational principle of the doctrine about the church. Number 4, there's the evident work, the movement of the Holy Spirit. Ulitin ko. In the church, sa Ecclesia, makikita, magmanifest, ipapahayag ang gawa ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Paulit-ulit natin yan tinitingnan ang istorya ni Jesus Christ with His disciples after siya nabuhay muli after the resurrection, before the ascension in Acts chapter 1. In Acts chapter 1, in one occasion, in verse 4, Acts chapter 1, verse 4, kung babasahin niyo yung istorya na yan, sa isang okasyon sa panahon na after nabuhay muli si Jesus Christ, in that period of 60 days with His disciples, Jesus was eating, kumakain siya kasama sa kanyang mga disciples. At habang sila'y kumakain at nagkaroon ng fellowship na yan, sabi niya sa kanyang mga disciples, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin niyo doon ang handog or the gift from the Father in heaven that He promised. The gift of the Holy Spirit. So ito yung instruction.
At sabi niya, you will receive power, matatanggap nyo itong kapangyarihan na ito when the Holy Spirit ay darating sa inyo, comes on you. At dahil niyan, sa kapangyarihan na yan, kayo ay ang aking mga witnesses. Saan? Magmula sa Jerusalem, doon sa Judea, palayo ng palayo sa Samaria, hanggang sa buong mundo. After niya sinabi ito, nakita nila sa kanilang mga mata that Jesus Christ ascended, bumalik sa kalangitan. In Acts chapter 2, verses 1, 4, 14, 41 to 43, babasahin mo yan. Makikita natin na sinunod ng mga believers of Jesus Christ ang instruction ni Jesus na doon muna kayo bumalik sa Jerusalem. At doon sila nagtipon-tipon, nagsasambat na nanalangin. Dumating ang holiday na tinawag ng mga Jewish holiday, Pentecost. Ito ang Pentecost. Sa batas at pag-alaala sa batas ni Moses in the Old Testament. They were in one place. Habang sila nandoon, biglang nagkaroon ang malakas na hangin, violente na hangin, napakalakas talaga. Pero nagtaka sila, bakit sa kanila lang? Hindi naman sa lahat. Violent wind came from heaven mula sa taas na dumapo sa kanila at napuno ang buong bahay at lugar na yun. Katulad nito, bahay lang yun. Saan sila nakaupo, naghihintay at nananalangin. At doon nakita ng bawat isa na merong hugis dila na apoy na sa bawat isa meron at ang bawat isa sa kanila nagsasabi ng iba't ibang lingwahe. Bakit tang? Bakit dila? Dahil ito ang pagsasabi tungkol sa Panginoong Hesus. Ito yung sinabi niya, isabi niyo. And they all filled with the Holy Spirit. Ito yung katuparan sa sinabi ni Jesus Christ in chapter 1 habang nandoon pa siya. Dahil sa pagsunod, in obedience to the word of the Lord Jesus Christ, nandoon ng mga tao, naghihintay sa Jerusalem, and they received the Holy Spirit. Pagkatapos yun in verse 14, si Peter, tumayo sa daming mga tao dahil piyesta nga yun, holiday nga yun. Peter stood up among the 11 at sinabi niya, sa daming mga tao, binigkas niya ang kwento tungkol ni Jesus Christ mula sa kanyang pagsilang, sa kanyang buhay, sa kanyang paghihirap, kamatayan, nilibing, pagkabuhay muli, at pagbabalik doon sa kalangitan. Yun lang, nirelate lang niya ang story. Dahil doon sa ano? The Holy Spirit's power, naintindihan ang sinasabi ni Pedro sa kahit anong lingwahe na nandoon. So parang ano yun iba't ibang mga tao nanggagaling sa iba't ibang probinsya, magkaibang language, magkaibang sinasabi, magkaiba-ibang lingwahe. Pero bakit naintindihan nila na hindi naman, for example, hindi naman sila Tagalog? Siguro mga Chinese sila, hindi naman intindihan ang Tagalog. Pero sa pagsabi ni Pedro ng Tagalog, naintindihan nila in Chinese. Or sa ibang language. That is the power of the Holy Spirit na nangyari sa kanya. Speaking in tongues of many tongues of people. And in verse 41, ano nangyari? Those who heard sa sinabi ni Pedro, kahit ibang lingwahe sila, tinanggap nila si Jesus Christ at nagpabautismo agad. At dahil doon, ang bilang sinabi dito sa verse 41, Acts chapter 2, verse 41, about 3,000 people
na dagdag sa number sa araw na yon na nagsasamba at naglilingkod sa Panginoong Yesus. 1,000. Kaya maraming mga Bible scholars nagsasabi dito, ito yung birth, ito yung isinilang ang eklesiya, ang church, after they receive the Holy Spirit. In other words, kapatid, mula noong panahon na yon hanggang ngayon, the work of the Holy Spirit is in the church. Walang amen? Sabihin mo sa katabi mo, ang trabaho ng Holy Spirit ay nasa loob ng church. Sabihin mo. Sino ang church? Tayo. Habang tayo nandito nagsasamba at naglilingkod sa Kanya, umaawit tayo, nandito kumikilos ang banal na Espiritu. Nandyan siya sa iyong kalooban. Nung tinanggap mo siya as Lord and Savior, the Holy Spirit is in your human spirit. And then when we worship Him, we receive the Holy Spirit. Kaya sinabi niya, you will receive power. At kaya ikaw humayo ka at ikaw ngayon pupunta sa labas ng church at sasabihin mo about the gospel of the Lord Jesus Christ. Take note natin ito. After noon, wala silang ibang devotion. Devoted sila. Ang kanilang devotion ay ang pagsasaliksik, pag-aaral at pakikinig sa salita ng Diyos. They devoted their time at the feet of the disciples to listen to the story of the Lord Jesus Christ. Kaya pala may preaching and teaching of the Word na gagawin sa loob ng eklesiya dahil sinabi ito ni Jesus, teach them after the baptism. At dahil doon, devoto sila sa pag-study, hindi devoto sa santo, okay? Hindi devoto na kahit sino dyan ang pangalan, kung hindi devoted sila in the study of the Word of God. Devotion, it is for the Word of God. Ang ating pagkadeboto sa salita ng Diyos, sa Bible. At dahil devoted, doon nagkaroon ng breaking of bread, tulad ng celebration of the Lord's Supper. At nagkaroon ng fellowship, kaya may kainan sila. Kasi siyempre, spending time in the listening to God's Word, preaching and teaching, kailangan kumain. And they fellowship in one food, bread, in the power of the Holy Spirit. At dahil dito, sila'y namangha, sila'y nagulat sa ginawa ng banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan. And they saw signs of the presence of God sa loob ng church, ecclesia. And the presence of God is with them. Amen? Ninanais mo ba itong mangyari sa buhay mo? Na makita ang pagbabago ng mga tao, pagbabago ng mundo, pagbabago ng ating bansa at bayan. Therefore, mga kapatid, church should worship God alone in fulfillment of the mission. Walang ibang gawain ang church. Pagsamba sa Panginoong Yesus, upang maitupad ang misyon na binigay ni Jesus Christ. Mga kapatid, the Scripture, the Bible, the entire Bible, sa pagbabasa, church, it's about Jesus Christ. Ang eklesiya is Jesus Christ. Dahil siya ang nag-establish nito, He founded it. He is the cornerstone. Siya ang pundasyon. Siya ang batong kinatatayuan ng haligi ng eklesiya. Siya si Jesus Christ. Hindi lang inumpisahan niya, kung hindi inalay niya ang kanyang buhay. Siya mismo ang bato na kinatatayuan ng church. The strong foundation, the cornerstone, haligi ng haligi, at ang batong matatag. And there's no other name. Wala nang ibang pangalan
pinaparangalan dito. Wala nang ibang pangalan na sinusunod dito, si Jesus Christ. Jesus Christ to be called as the Lord of Lords, the King of Kings, worthy of worship and our service. Siya lamang paglilingkuran sa sambahin. Siya lamang sa pamagitan ng kanyang salita na nasa Bible na susundin ng church. Kaya sabi nila sa Book of Acts, we rather obey God than obeying human. Number 2, in conclusion, church is about people. Tingnan mo yung katabi mo. Ang church yan siya. Bakit? Dahil yan, tao na yan. Dating makasalanan yan, nasa dilim yan. Ngayon, nasa liwanag na siya kay Jesus Christ. Tulad mo rin na ikaw din mula sa kasalanan at kapahamakan noon, binago ka ng Panginoong Jesus, kaya nandito ka nagsasamba. Hindi aksidente na nandito ka, kapatid. Ikaw ay niligtas ng Panginoon at dinala dito kasama namin sa pagsamba sa Panginoon. Dahil ikaw ang church. Niligtas ng Panginoong Jesus. Binigyan ng bagong buhay at mamumuhay under the lordship of the Lord Jesus. Sa conclusion, pangatlo, the church should be totally different. Ulitin ko. Ang Ecclesia of the Lord Jesus Christ, hindi dapat kapareho ang ginagawa sa mga tao sa mundo. Ang church ay hindi kapareho sa mga kalakaran na ginagawa nila sa mundo. Bakit? Because the church is of Jesus Christ. Sa Panginoong Yesus ito. And we are the people na mga anak ng Diyos na nasa liwanag na tayo ay redeemed, tinubos na mula sa kasalanan. And Jesus Christ gave His life for us. Kaya ang church, kapatid, tandaan mo ito, ang church, the church belong to the kingdom of God here on earth. Ulitin ko po yon. Ang church, the Lord Jesus Christ, kasapi ito sa kaharian ng Diyos, katulad na nasa langit na nandito sa mundo ngayon. Kaya hindi makamundo dapat ang church, hindi sinusunod ang mundo, ang utos ng mundo, ang ginagawa at ang scheme ng mundo sa church. The church should be an alternative place from the people of the world. Ulitin ko po, ang church alternatibo. Ano yung alternatibo? O alternate. Ang church should be a alternative place. Ang simbahan, kailangan siya makikita na alternatibo or pagpilian na puntahan ng mga tao na ninanais ang kabutihan dahil pagod na sila sa kahirapan, pagod na sila sa kasamaan, at pagod na sila sa mga kasalanan na nandito sa mundo. The church should be the place of comfort. The church should be the place of refuge. Ang Eklesiya ng Panginoong Hesus, ito dapat ang puntahan ng mga tao ngayon na pagod na at nangangailangan ng kaginhawaan sa buhay. At magiging kasapi sila at magiging anak ng Diyos. Kaya nakikita natin, pagod na ang mga tao. Pagod na rin ako. Pagod na rin kayo. Bakit? Very stressful na ang mga pangyayari sa mundo. Karahasan, corruption, injustice. Isama pa natin ang mga kalamidad at sakuna at mga hindi magandang mga balita. Kapatid, that is the world.
masama ang sinasabi, masama ang pangyayari. Ang church ay alternatibong lugar kung saan pupunta ang tao dahil dito sa church, we always celebrate the Lord Jesus Christ, the winner, the champion. Amen? Parang hindi kumbinsido. Parang sinasabi ko palagi ito Kapatid, araw-araw mayroon tayong pakikibaka sa buhay. Tama? We are struggling in this world. Pero sasabihin ko ito, ang ating pakikibaka sa ating trabaho, sa pag-aaral, at sa mga panggagawa o gawain sa trabaho natin, or mga tao sa mundo, bilang Kristiyano at kabahagi at kasapi in the body of Christ, hindi tayo nakikibaka upang manalo. Rinig mo yun? Hindi tayo nakikibaka bilang church upang manalo. Bakit? Panalo na tayo dati pa ni Jesus Christ at the cross of Calvary. Nakikibaka tayo at the winning side of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo nakikibaka or struggling in this world upang manalo. Hindi. The power is already in us because of the Holy Spirit. And Jesus Christ said, all authority has been given to me. Nasa Kanya na yon. At nabuhay siya muli at He is now sitting at the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya tayo sa mundo nandito, nakikibaka tayo. Pero hindi upang manalo. Kasi nanalo na tayo in the Lord Jesus Christ. We are at the winning side. We fight because we are winners. Hindi offensive, defense na lang. Because we are already champions. Amen? Christians, every day, continue natin ating struggle sa trabaho. Sige lang, tuloy lang. Dito sa church, ang pinag-usapan natin, ang champion work of the Lord Jesus Christ. We don't talk here about failures of people. We talk about the Lord Jesus Christ, His death on the cross, but He resurrected from the dead. And one day, He will come again and take us from this world. He will come again. Kaya kapatid, sa ating trabaho, struggle, pakikibaka, kahit pa naman dumating ang kamatayan na sa buhay natin, hindi tayo natatakot. Bakit? Assured, sigurado tayo that God will welcome us in heaven and eternally we will be with Him. Amen? At politiko. Ang ating paglabas at humayo ay motivated, pagganyak, or ang motibo natin na pupunta tayo dahil ninanais natin ang mga tao na matutunan nila si Jesus Christ sa ating pananalita, sa ating gawa, at sa ating buhay. We don't fight for anything, but we are standing on the church of the Lord Jesus Christ in honor to glorify Him and to let Christ be known to everyone. Yes, we go out. Gagawa tayo ng mga maraming bagay labas sa church kasi inutos ng Panginoon Jesus yun. Social services, tutulong sa mga tao. Kahit ano pang pwedeng gawin doon, dapat ito all in the name of the Lord Jesus Christ, in honor of Him and in fulfillment sa sinabi niya to go and let the gospel be known to everyone. Amen? Church, the people of God, in the power of the Holy Spirit, tell the world that Jesus is alive. Walang amen? Mga tao ng Diyos, church,
Humayo tayo at sasabihin sa mga tao sa labas na ang ating Panginoong Hesus, na ang ating Panginoong sinasamba, siya ay buhay. Sa Kanya lamang magkaroon ng pagbabago. Lahat gagawin natin ito sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, not to any human being, not to any leader of the church, not to any pastor or anybody, but to the Lord Jesus Christ lamang. At ipakilala sa lahat na wala ng ibang Panginoon, si Jesus Christ, at sa pamamagitan sa Kanya, lahat pwedeng magbago. All for the glory of God. Amen. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, we would like to say thank you for the celebration today of the Holy Communion. Na iniwan mo sa church, iyong church, not ours. The church is about people na sila na tumanggap at naniniwala kay Jesus Christ as Lord and Savior. Nabuhay sa buhay na nabago dahil sa Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Holy Spirit niya sa kanilang buhay. Lord, salamat po na nakuha namin ang iyong salita ngayon, na hindi lang kami dito sa loob ng church magkaroon ng internal na mga activity sa pagsamba, paglilingkod, fellowship, o kung ano pang mga activities namin in honor and in worship of you. Meron din kami palang gagawin sa labas ng church, as we are also as a church is scattered mula Lunes at sa araw-araw to evangelize and to tell the world about Jesus. Dahil ang pagbabago ay nandyan lang kay Jesus Christ. Walang gobyerno sa mundo, walang kahit sinong tao sa mundo at sinong pangalan makapagbabago kung hindi si Jesus Christ lamang. At ito ang misyon, ang assignment ng church, na kami humayo at dadalhin namin ito. Salamat po, Holy Spirit. You continue to remind us of this. Holy Spirit, continue to speak. Convict your people, the church. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.